Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aminin kaya ni Atty. Alon ang lahat ng lihim na nabulgar tungkol sa kanya? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa isang tahimik na araw, nagpasya si Kurt, ang matalik na kaibigan ni Lilet, na magtungo sa isang mall kasama ang pamilya Matias. Nais niyang ipalipas ang mga alalahanin ni Lilet at magbigay ng saya sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ni Lilet, hindi na itago ni Kurt ang kanyang pangamba. Alam niyang masyado ng mabigat ang nararamdaman ni Lilet dahil sa mga hindi malilimutang karanasan. Habang nagsasaya ang pamilya sa mall, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Anton, ang kaibigan ni Lilet, ay aksidenteng nakabangga ng isang lalaki. Ang lalaki ay galit na galit at sumiko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Habang ang mga tao ay nagkakagulo, lumikha ng isang pagkasira sa kanilang paligid. Hindi inaasahan ni Lilet na may ibang kwento ang lalaki. Ngunit nang tumingin si Lilet at mapansin ang pamilyar na muka ng lalaki, nagulat siya. Siya ang holdupper na humold up sa amin ni Trixie. Sigaw ni Lilet. Nakita niya ang lalaki ay hindi lamang isang aksidenteng nakabangga, kundi isa sa mga lalaki na nag-hold up sa kanila. Nagkagulo ang lahat at sa tarantang reaksyon ng lalaki, tumakbo siya patakas, patungo sa escalator. Walang alinlangan, mabilis na hinabol ni Kurt ang lalaki. Wala siyang oras upang mag-isip. Ang mga pangyayaring ito ay nagpasiklab ng isang matinding takot kay Lilet. Ngunit si Emong hindi nag-atubili at sinundan si Kurt upang matulungan siya sa pagtugis sa holdupper. Habang patuloy na nagmamadali si Kurt, Emong at Anton, si Lilet ay nag-aalala. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa pulis upang humingi ng tulong. Habang sila'y naghihintay na bumalik si Kurt at Emong, hindi nila maiwasang mag-alala. Naisip ni Lilet na baka makaharap pa nila ang holdupper na iyon at dahil na rin sa mga pangyayaring ito, tiyak na muling magbabalik sa kanilang buhay ang mga trahedya. Sa kasamaang palad, nang bumalik si Kurt kasama sina Emong at Anton, hindi nila naabutan ang holdupper. Natuklasan nilang nakatakas ito. Mas lalong tumindi ang takot at pangamba ni Lilet. Malaya pa ang holdupper. At ang masama pa nito ay maaaring mabalik ito upang maghiganti. Habang abala si Lilet at ang pamilya Matias sa mga pangyayaring iyon, isang bagong balita ang dumating kay Atty. Alon. Nakita umano ni Lilet ang holdupper na sangkot sa kanilang pagka-hold up. Ang balitang ito ay ikinagulat ni Atty. Alon na nagsimula ng mag-isip ng mga hakbang upang takpan ang kanyang mga lihim. Alam niyang kung patuloy na magsasalita si Lilet, malalaman ng lahat ang kanyang mga kasalanan. Kaya't nagplano siyang tahimik na patahimikin si Menard, ang kasabwat niyang holdupper. Habang binabalak ni Atty. Alon na patahimikin si Menard, si Patricia ay nagsisimula ng magduda. Nakikita niyang may mga ebidensya na maaaring magdulot ng malaking problema sa kanilang lahat. Ayaw niyang mabuking ang mga kasalanan nila.
at natatakot siyang baka mawalan siya ng lahat, lalong-lalo na ang tiwala ng kanyang pamilya. Samantala, si Eira, ang kasintahan ni Atty. Alon, ay nagsisimula ring magduda sa mga kilos ng kanyang nobyo. Kahit na may mga ebidensya na nagsasabing may masamang plano si Atty. Alon, patuloy niyang binabalewala ang mga ito. Hindi niya kayang mag-isip ng masama laban sa kanyang minamahal at naniniwala siyang hindi siya lolokohin ng kanyang nobyo. Kahit pa madami ng indikasyon ng kasinungalingan ni Atty. Alon. Ngunit hanggang saan naabot ang pagiging bulag ni Eira sa pagmamahal? Magiging huli na ba ang lahat para sa kanya at sa pamilya Matias bago nila matuklasan ang buong katotohanan? Patuloy bang magtatagumpay si Atty. Alon sa pagpapalaganap ng kanyang mga lihim o matatapos na ang kanyang kasinungalingan? Habang ang pamilya Matias ay patuloy na nag-aalala sa hindi pa natunton na holdapper, ang mga pangyayari ay nagsimula ng magtaglay ng masalimuot na kwento ng takot at paghihirap. Sa loob ng ilang linggong paghihintay, mas naging matindi ang takot ni Lilet. Ang bawat oras ay isang testamento ng kanyang pananabik na matigil na ang bangungot na dulot ng hold-up na nangyari sa kanya. Kung hindi pa sapat ang bigat ng kanilang pinagdadaanan, dumating pa ang balita na si Atty. Alon ay hindi na lamang isang simpleng abogado. Siya na ang naging pinakamalaking banta sa kanilang pamilya. Naisip ni Lilet na malaki ang posibilidad na may kinalaman si Atty. Alon sa kanilang pagka-hold up. Sa bawat hakbang ng kanyang pag-iisip, ang pangalan ni Atty. Alon ay tila pumapasok sa kanyang isipan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya makukumpirma ang lahat ng kanyang hinala. Lahat ng mga pahiwatig na kanyang natutunan mula sa mga insidente ay nagsasanhi ng unti-unting pagkakabagsak ng mga lihim na matagal nang tinatago. Samantalang si Eira ay nagsimula ng mapansin ang mga kakaibang kilos ng kanyang nobyo. Hindi siya makapaniwala na ang taong minamahal niya ay may kakayahang magtago ng mas malaking sikreto. Habang natutuklasan ni Eira ang mga misteryosong pangyayari, sumisiklab ang pagdududa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay may mga bagay na hindi siya nasasabihan ni Atty. Alon at hindi rin siya makapaniwala sa mga paliwanag nito. Kaya't nagdesisyon siya na magsagawa ng sarili niyang investigasyon. Isang hakbang na nagbigay ng malaking pagbabago sa mga susunod na kaganapan. Malaman na kaya ni Eira ang tinatagong lihim ni Atty. Alon? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.